What's up mga kahasang? Welcome back to my channel. At for today's video, mag-breed tayo ng ating mga guppies no, dahil napakabenta ng mga guppies ko dito. At yun nga, nung nag-harvest tayo nung nakaraan, naubos na ulit at mga male na lang ang meron ako dito dahil ang dami bumibili. So naisip ko na maglagay na rin dito ng mga binibreed natin para mas mabilis. At naisip ko nga na dito ilagay sa labas dahil may konti pa ako space dito. Maglalagay ako dito ng mga maliliit na tubs kagaya niyan. So yan, bumili ako ng 3 piraso niyan. At kung makikita niyo yung ating setup dito, magiging setup natin dito ay outdoor. So ayan, medyo naaarawan niya ng konti. Hindi naman direct sunlight no, pero maliwanag siya ng konti diyan. So pwede natin lagyan ng plants yan at naisip ko nga na maglagay ng ano diyan no, ng mga guppies na kung saan merong substrate na lupa at meron tayong plants. Teka lang. Lalagyan ng tubig ulan itong ating tub. So itong tub na to nabili ko to sa DB Mart. Kung alam niyo yung DB Mart, 200 pesos lang ang isa nito. At kulang-kulang mga 41 liters yata to, 48. So ang taas niya ayan halos isang dangkal. At yung kanyang haba halos 2 dangkal. So hindi ko na nasukat ng inches yan. Pero mga ganyan more or less yung ano niya, yung laki niya. At ayun, ang magiging problema lang natin no, pag setup ng ganito na outdoor, syempre dahil bukas dito ay umuulan, so prone siya para umapaw. So yun ang gagawa natin ng paraan ngayon no, para hindi umapaw itong ating tub. Dahil hindi ko naman ito lalagyan ng filtration Lalagyan ko ito ng mga butas dito sa gilid. At para hanggang doon lang yung ating tubig kung sakaling umulan man. Simpleng-simple lang no, sobrang basic ng ating overflow pero talaga namang gumagana siya dahil ganun ang gamit ko. Medyo malambot pala to. So ayun, lalagay ko lang ng butas kung saan yung height na gusto ko. So hanggang dito lang siguro sa dyan sa guhit na yan. Diyan ko ilalagay yung mga butas para hindi umapaw yung tubig no, hanggang doon na sila. So ayun, 3 yung binili ko niyan. Ayan. Dapat nga mga 5 to dahil kasya pa 5 dito. So bubutasan natin lahat dyan no. At gagamit lang tayo ng soldering iron. So hindi ako gumagamit ng drill kasi wala akong drill. So gagamit tayo ng soldering iron dahil madali lang naman to pambutas ng plastic. Alright, nakita ko na nga kung nasaan yung ating soldering iron. So yung pan ko doon sa binyan, ganito lang din ang ano no, ang sistema no, para hindi umapaw yung tubig. Nilalagyan ko lang ng butas sa gilid kung hanggang saan ko gusto umabot yung tubig. So butasin na nga natin to dahil napakadali lang naman ito. At dapat straight line lang no, kahit hindi naman perfect line, basta straight line lang siya. At medyo madami para para hindi talaga umapaw yung tubig kahit malakas yung ulan. So simulan na natin magbutas no. Siguro sa linya to magbubutas ako ng mga 4. Yan, napakadali lang yan. Tapos bubutasan na rin natin yung iba guys. So yan, di naman ako nanghihinayang na butasin yan dahil binili ko talaga to para dito sa project na to, para mayroon tayong outdoor guppies dito. Maglalagay din tayo ng mga plants. So yun mga kasang no, nalagyan na nga natin ng butas yung ating mga tubs at hindi na apaw yan kahit anong bagyo pa ang dumating, hindi na apaw yan, hanggang dyan na lang tubig yan. So apaw yan hanggang dyan, tapos tapon na yan unti-unti. Kahit gano'ng kalakas yung ulan, subok na subok ko na yung ganyan na hindi talaga siya umaapaw kahit buhusan nyo na isang timbang tubig yan. So iayos na natin dito at lalagyan ko to ng lupa para yun yung substrate nya no, maglalagay tayo ng lupa at lalagyan natin ng plants. So kung mapapansin nyo noong nandun ako sa binyan, pinakita ko yung mga ano ko doon, yung mga styro ko doon, kung napapanood nyo yung mga styro ko. Ganito lang din ang setup noon. Hindi ko lang alam kung bakit ganun kalinaw yung tubig noon. Kaya nga gusto ko rin makita kung ano talaga yung nangyayari no, dahil hindi ko alam kung wina-water change ba yon. Pero ang tingin ko hindi naman wina-water change yun ni Papa. So yung kasya pa nga dito, isa pa dito, tsaka isa pa doon. Bali 2, kasya pa, magdaragdag tayo dyan soon. So lalagyan natin ito ng lupa. At yun, yung lupang gagamitin ko, nakakuha ko kay Mrs. ng garden soil. Yung sabihin niyan, ginamit ko garden soil din. So, mataba tong lupa na to para sa mga plants. So, di na ako gagamit ng aqua soil. Napakamahal niyan pag bumili kayo ng aqua soil. So, ito lang. Pwede na to.
Pero mukhang kukulangin to, parang isa lang yung malalagyan natin dahil ang konti lang nito. Kasi yung isang sako ko, kung maalala ko dati, isang sako, isa lang yung nalagyan kong tab. So, ayan, isa lang yung nalagyan kong tab. Yung isang sako pala no nakaraan, parang 5 lang, styro lang nalagyan ko. Pero ito isang sako, isang ganon. So, kukuha na lang muna ako dito. Na ito, hindi na to garden soil eh. Lupa na lang talaga to dito na nakatambak, na may halo pa nga siyang buhangin. So, tignan natin kung pwede, ano, at kung safe din yan. Hindi ko rin sigurado kasi hindi naman ako expert sa mga lupa. So, yun, kumuha ako at pinuno ko na rin. Hindi ko pinuno. Nilagyan ko ng ganito karami rin. Same nung sa ano, kung mapapasin nyo yung una. Medyo maputi ito kasi may konting buhangin yan. So, titignan natin, no, kung tutubo pa rin yung halaman dyan. At yun, nandito yung ating gripo para malagyan na ng tubig. So, lalagyan ko na ng tubig to. Simulan na natin ngayon, no? Huwag na natin patagalin yan. At yun, medyo mabigat. So, yung buhos lang natin, no? At syempre, dudumi yung tubig niya, no? Dahil halo yung lupa. So, kailangan pa natin i-cycle to ng mga ilang araw para luminaw bago natin malagyan ng plants yan. At bago natin malagyan ng isda yan, siguro mga 2 days, 3 days. So, yun mga kaasang, puno na nga yung ating ginawa dito at kulay chocolate na siya. So, balikan natin bukas kung lilinaw agad yan bukas. Tapos yung tatanggalin din natin yung mga nakalutang dyan syempre. So yun mga kasang, makakalipas ang 24 hours. Hindi siya luminaw. Luminaw ba siya? Parang luminaw siya ng bagya. At ayun, tanggalin natin yung mga lumutang na mga lupa tsaka mga roots. Hindi ko alam kung ano yan. Basta kadalasan nakikita kong mga lumulutang to mga ugat na nakahalo doon sa tubig. So tanggalin natin yan. Dahil hindi na talaga lulubog yan. At ayun, no, doon sa mga nag-iisip kung lilinaw nga ba talaga. Ito guys, nasubukan ko na to sa binyan. Lilinaw at lilinaw yan. Hindi ko lang alam kung ilang araw. Pero lilinaw at lilinaw yan, promise. Sana bukas, no, pag 2 days na, luminaw na siya. Pero hindi ko siya pwedeng i-water change kasi pag win-water change ko yan, ganyan pa rin naman, magugulo lang yung tubig niya. Kaya nga hindi na ito i-water change. Pag luminaw na yan, hindi na yan i-water change. So, hindi pa nga luminaw. At naisipan ko mag-breed ng, ng tetra dito. So, yan. Nag-set up ako dyan ng breeding cage ng tetra dahil meron akong tetra doon sa likod. Yan, meron akong dala na lagyan. Napansin ko tong glow tetra ko na to na kulay dilaw. Yung isa kasi ang laki na bilog. So, tingin ko ito ay female. Tapos, yun, tatry ko siya i-breed kasama ng isang male natin na medyo payat. Kaya meron ako medyo payat ditong male na hindi ko sure kung male pero tingin ko male kasi maliit na kulay dilaw din. So kukunin ko parehas yan at pagsasama ko siya doon sa prepare natin na may breeding cage. So, dahil nakakainip na maghintay na luminaw yung tubig, gawa muna tayo ng iba. Ulihin natin itong kulay dilaw na to na napakahirap dahil ang liit tong net ko. Hilig ko sa maliit na net. So yan, huli na natin yung isang malaki, yung mukhang female. Tapos itong maliit, hindi ko alam kung male to o female pero maliit kasi siya. So ini-expect ko na male siya kahit hindi ko pa tinitingnan. Pero maliit kasi siya tsaka hindi siya mataba. So ganun daw talaga kasi ang mga tetra. Mas maliit ang male. So lalagyan na natin dito sa ating breeding cage. At hihintayin natin to mga itlog siguro bukas, babalikan natin to. Mga 24 hours. Tignan natin kung mangingitlog dyan. Kasi ang sabi nila parang danyos lang dito na kinabukasan nangingitlog din agad. So lagyan din natin ng halaman para ma-induce sila na mag-breed. Wag lang sanang mabuli yung isa dahil tingin ko parang nambubuli yung female. Pakita ko sa inyo ang linis ng ilalim niyan. Tignan natin kung magkaka-eggs yan bukas. Kaya na medyo parang stress yung lalaki doon sa babae. Yung nasa kanan, yun yung malaki na mukhang female. Na tingin ko ay female dahil bilog yung tiyan at mas malaki siya. Nasa kaliwa ay yung male. Dahil yun yung mas maliit tsaka hindi malaki yung tiyan niya. So, subukan lang naman natin. Hindi naman to tutorial video. Hindi ko naman kayo tinuturuan kung paano mag-breed na to. Dahil ako mismo medyo nahihirapan ako. So, subukan lang natin.
At so yun mga kasang, no, after 2 days, malabo pa rin yung ating tubig. So hindi ko alam kung kailan yan lilinaw. At i-follow up ko na lang kayo, no, dahil kailangan ko na mag-upload dahil katapusan na ng month at kailangan ko mag-upload. So balikan na lang natin yan, no. At yung update naman natin doon sa ating minibreed na Danios na nilagay ko kahapon, Danios tuloy, Tetra. So di ko alam kung nang itlog na to, mukha bang nangayayat yung female, parang hindi So tinitignan ko to kanina, hindi ko rin ma-confirm kung meron nga itlog dahil parang ang labo. Ang labo ng paningin ko, yan, nilagyan ko na nga ng flash. Parang may nakikita akong bilog-bilog pero hindi ko sure kung itlog yun Ayun, yung mga parang umiilaw na yan. Kasi iniisip ko, dilaw siya, so yung itlog niya magiging dilaw din, parang Danios Pag green yung Danios, green din yung itlog. So tinitignan ko to kung medyo madilaw-dilaw yung itlog o kung meron bang itlog dyan. Kasi meron din mga poop hindi ko alam Lakas din kasi mag-poop nitong mga to. So tignan ko. Pero hindi ako sure ko ng itlog dyan. So hindi ko muna aalisin yan, hayaan ko muna sila magkasama dyan, siguro hanggang bukas. Tapos yan, update ko na lang kayo sa susunod na video, no, dahil nga matagal tong ating mga ginagawa. So iputol ko muna to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.